Muling sumiklab ang tensyon sa Gaza ilang linggo matapos sa ikinasang tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Samantala, Hurricane Melissa patuloy na nananalasa sa Caribbean. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Patuloy na binabayo ng Hurricane Melissa ang Caribbean matapos ang pananalasa nito sa Jamaica. Sa ngayon, ang sentro ng Hurricane Melissa ay nasa hilagang baybayin ng Jamaica patungong Cuba. Napanatili din ito ang lakas at lawak na nasa Category 3 status. Una nang ipinag-utos ng kanilang pamahalaan ng paglilikas ng mga residente. Nag-iwan ito ng pinsala sa mga tahanan, ospital, paaralan at iba pang infrastruktura. Batay sa pinakahuling tala, 7 na ang nasawi dahil sa Hurricane Melissa, 3 sa Jamaica, 3 sa Haiti at 1 sa Dominican Republic. Samantala, 3 linggo matapos ang ikinasang tigil putukan, muling ipinag-utos ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagbomba sa Gaza Strip. Ayon sa Gaza Civil Defense Agency, Siyam ang kumpirmadong patay sa airstrike ng Israeli forces. Giit ng Israeli government, nilabag ng Hamas ang kasunduan ng tangkang itago ang mga labi ng isa sa mga bihag na dapat isasauli sa ilalim ng ceasefire agreement. Pero ayon sa Hamas, walang basihan ng aligasyon ng Israel at layon lang nitong bigyang katwiran ang panibagong pag-atake. Naniwala naman si US Vice President J.D. Vance na nananatiling kumpiyansa ang Estados Unidos na mananatili pa rin ang kapayapaan kahit pa may mga sagupaan sa ilang bahagi ng Gaza. Naghain ng guilty plea ang sospek sa pagpaslang kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Inamin ng 45 anyos na si Tetsuya Yamagami sa korte sa Tokyo na siya ang bumaril kay Abe gamit ang homemade gun sa isang campaign event sa Nara City noong 2022. Motibo umano ni Yamagami ang kaugnayan ni Abe sa Unification Church kung saan nag-donate ng malaking halaga ang kanyang ina. Sa Enero inaasahan lalabas ang hatol ng korte. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.